Good day at day good mga ka-GT sa Kalam at ito po ulit, lumabas po ulit tayo papuntang Kalamba at ako'y a-attend sa birthday ng pamangkin sa pinsan na si Pinsan Japet at si Karin at si shoutout kay Kisha at sa anak ni Anto at si Carla ay Pinsan Sani kay Joben, kay Juday, shoutout sa inyo, kay Ate Nene, kay ni Odeng at Audrey, kay Kuya Mario. Ayan, nagpangipangita ko kami dun sa ano, sa isang sikat dito sa Pilipinas at sa ibang bansang kainan mga ka-JT. At ito po ay binuksan po yung ano sa may subdivision sa may Bukal bago dumating po ng Water District, meron po dong nakasarang subdivision at ayun na napadaanan na po kaya medyo slight na po yung traffic. Slight na isang oras na lang po or 45 minutes na makakalampas na ako sa bypass at is lang po at para naman sa ikagaganda natin yan. Siyempre, ginagawa po yung kalsada eh, wala po tayong magagawa diyan, may budget na po 'yan. Sa mga nagrereklamo po, talaga namang lahat naman po ay naaabala nito. Pero ako, may sasuggest ko lang kung crossing to Pansol kayo, magsakay kayo ng tren kung oras ng daan ng tren at wala pong traffic. Totoo po yung sinasabi ko po at may naka-experience sa mga taga Pansol crossing to Pansol ay hindi ko alam kung 12:50 or 7:50 basta mayroon nung biyahe. At dito po mga ka-GT, inabot ko pa rin po yung ano yung traffic pero moving naman po siya, hindi na po siya yung bumper to bumper na talagang stack up. Moving naman po siya pero bumper to bumper pa rin po. At ayun po, nahingi naman po ang pasensya ang mga naggagawa diyan. At saka mga ka-JT, mga kakalsada ay kung magkakapagtiis po tayo ay talagang puputok ang fuse natin diyan mga ka-JT kasi sa dami po at sa tagal po ng bago ho talaga umandar ang sasakyan mga ka-JT dahil heavy traffic po talaga. At diyan po na nang binuksan yung sa may school ng Bukal ng bago dumating ng Water District ng Bukal, yung subdivision doon. At doon po ako dumaan at labas po noon ay sa may bypass McDonald's mga ka-JT. Yung sa mga hindi po nakakaalam, puwede ho kayong mag-right turn do'n. Ang labas naman po do'n ay do'n sa may crossing bypass mga ka-GT at do'n po kami aatin at, eto po, ako'y may hahatid na kakahuyan sa aking ate at, nag-stay muna po ako do'n at umattend muna nga po ako ng birthday-yan. At do'n ko po nakita mga taga Pansol, taga sa may amin at, wala po si Ate Jessie at busy daw. At ayun, sina Janice, si Beep Beep, si Juday naglaro po 'yan ng pa-games ng kiddie party ng aming pamangkin at ito po kumano na po ako diyan kasi ayan may right turn po diyan. Yun yung sinasabi ko sa inyo bago dumating ng Water District, mag-right turn na kayo diyan. Maputik lang po kasi hindi ho sementado tapos, may dadaanan kay Riles, dire-diretso lang naman diyan 'yan, sundan niyo lang po yung ano, yung tawag nito, guhit ng gulong, na papalabas pagdating po dun sa may dulo niyan kabilang, kalsada ay bypass sa ano na po, crossing mga ka-GT, kakaliwa lang po kayo, 'wag kayong kakanan, papa-highway po kayo. At dito po dinaanan ko po yung bahay nung aking classmate na si Mary Ann, Mendoza at si Puge, shoutout sa inyo at si Winnie. At ayun, diyan ako pumarada sa may inyo. Ang yayaman niyo na, lalaki ng bahay niyo, nasa subdivision kayo nakatira mga ka-GT at shoutout kay Winnie na nasa, ano bang tawag dito? Subdivision na ayaw makita yung kapitbahay sa harap nila. Ayun po, sarado na po pala yung tindahan nila, makikikain sana ako. Yan lang po yung sinasabi ko sa inyo na daan ng subdivision, basta makita niyo po yan mga yabag-yabag ng kotse na yan, yung kalsada na yan, sundan niyo lang po yan mga ka-GT at ang labas po niyan ay bypass crossing. Mauubusin niyo lang po yung ano yan, tatapusin niyo lang po yung ano yan, yung rough road na yan kasi po private po yung ano, yung sementadong daan diyan. Slight vehicles lang po ang puwede diyan, pagkakaalam ko slight vehicles lang po at light vehicles lang po pala, slight na, eh. Light vehicles lang po pala ang ano, sorry tao lang po, nagkakamali din, ayan sundan niyo lang po yang mga guhit ng gulong na yan at lalabas po kayo diyan sa may subdivision na yan. Montana po yan, hindi ko alam kung anong phase 3 o phase 4 pa ba yan, yung makikita niyo subdivision na yan sa may kabila. Hindi naman po gaanong kalubak at, lupa naman po yung ano, medyo maputik lang, dahan-dahan na lang kayo tapos pagtapos po niyan sasampa ho kayo sa sementadong kalsada na. Bypass, crossing na po 'yan, 'wag ho kayong kakanan, pakaliwa po tayo, ayan, kumaliwa po tayo para palabas na po kayo ng
bypass crossing mga ka-JT. At ayan po yung bahay nung aking classmate at diyan po ako malapit pumarada. Ayan po, may dadaanan naman po kayong guard diyan tapos ayan yung sinasabi kong huwag kayong kakanan, kakaliwa lang kayo para palabas kayo ng National Road. Lampas po kayo doon sa may ginagawang ano niyan, tawag dito, kalsada sa may tulay. At ayan po mga ka-JT, yung tindahang sarado sa classmate ko. Nasa subdivision na puro siya sa Montana mga ka-JT. At ito po, dire-diretso lang po yan. Medyo mga 500 meters, makikita nyo na po yung National Road stoplight. At may makikita po kayo dyan na kainan na naka-letter M mga ka-JT. Dyan po, naganap na ako ng paradahan dyan sa mga kakilala ko dyan para safe po yung sasakyan. At nilakad ko na lang po yung kulay dilaw na yan. Yung nakikita nyo sa ibabaw na letter M mga ka-JT. Dyan po ako pupunta. At dyan po, pagpasok ko po, syempre mga ka-JT, eat and run nga pala po ako dyan. Ayan, nilakad ko na lang po. Doon ko po pinarada sa kakilala ko. At saka yung shoutout nga pala sa happy ng barangay dito. Ang aking classmate at kumpare. Paring Marino, De Castro. May chinichismis sa akin si Mayan, tsaka si Winnie. Ewan ko kung totoo. Basta ako hindi ako naniniwala. Love na love ko yan. Kumparing Marino kong yan. Ito po, happy po siya dyan. At dinaanan ko po dyan yung bagong gawang outpost ng pulis at post sa mga ka-JT. Sa mayor po namin, Rose Rizal. At ayan po, ayun yung pupuntahan ko, yung letter M. Pagpasok ko po, nakita ko po si Pisan Elvin at si Pisan Sunny at ang kanyang Mrs. Sensil. Ayan. Ayan po yung may ama na may birthday. Tapos dito po ako pumunta sa kabila. At ayan po yung may birthday. At ayan po, si Kisha. Shoutout sa'yo, Kisha. Ayan, nakita nyo naman po. A naman dyan, Kisha. At siyempre po, nag-aantay lang po kami ng ibang bisita. After po nung dumating na ibang bisita, nagsimula na po dyan. Napasali po dyan si Caleb Talong, Caleb Okra. At yun po, hindi po siya nanalo kasi hindi niya po alam na pwedeng damputin yung baso nung kasama niya. At ayan po, nakita nyo naman po si Nakisha at ang anak ni Anto, Panay ang Marites. Marites na Maritesan po yan. Ewan ko po kung anong pinagkukwento nila. Baka sa crush nila. Totoo ba yung Kisha? Crush ba yung pinag-uusapan dyan? Marites kayo ng Marites dyan? At ayan, busy po yung may birthday at saka yung nanay na may birthday at si Pisan Jopit dyan. Tapos paikot-ikot. Inaantay lang po namin dyan yung mga bisita. Ayan, dumating na po si Caleb Okra at ang nanay niya. Sumali po yan. Ang nanay niya lang ang nanalo. Tapos ayan si Joben. Nauna na po ako dyan kasi 4 wheels po. Isang A lang dyan, JT. At ayan po, pagkakain ko po dyan, eat and run, paalam sa mag-asawa may birthday yung anak. Tapos sa mga ka-JT, iniwan ko na po sila dyan kasi may dinala po akong panggatong sa isa kong ate. At nag-take out po ako dyan. Ako lang pong bisitang nag-take out dyan. Siyempre, makapalang mukha ko, sayang din. At ayun, para kay isa kong ate. At ayan, AA lang po tayo dyan mga ka-JT. Ayan po si Bisa Japet. Ayan po yung tatay na may birthday. Bunso niyang anak, mga ka-JT. At ayun po, nakita niyo naman si Caleb Okra at si Juday at si Joben. Nauna na naman din po kami dyan. Nakamotor yan, dalawang yan. Yung tatlo pa lang yan. At mga ka-JT, after po dyan, medyo nag-pray na po at may ginagaya po sila dyan, mga ka-JT. At dumating na rin po dyan yung isang manager. Ayun, may balak sumali talaga si Caleb dyan at lahat ng inabot ng nanay niya ay may mga nauna na mga ka-JT. At ayan po yung mga gagawin mga ka-JT after po nag-pray. At yan po darating na rin po dyan yung special na bisita mga ka-JT. Humingi pa ng ketchup dun sa counter na napakaraming ketchup na kinuha. Kada lagi o-order, lagi na lang gusto may ketchup. Di ko alam kung inuuwi. Pero kapatid ko pong pangalan yon. Misan Marites yun, mga ka-JT. At ayan po, nilapitan ko lang po dyan. At sabi po sa akin ni Yumi, kung ayan, isang A nga dyan, Kisha. At sabi nga pala dyan na isang crew ay, ang tawag dito, ano pa raw kulang, sabi ko, siya na lang ang kulang, tawa siya, si ate, ayan, ang Sani ko, nakita nyo naman, nagsasayaw, active na active, oh. Ayun po, ang dami pong active, lalo si na ate Nene, ayun po, si na ate Nene dyan, at si na Odeng at Aubrey, at ayun po, si na Janice, ayan, nag-active na active po sila dyan na nagsasayaw. At ako naman po ay hindi sumayaw kasi kulang pa ako sa pakulo. Ang katawan ko kailangan pang pakuluan para lumambot mga ka-JT. At dito po ayan, mekos-mekos lang po tayo dyan. At ayan po, nakita nyo naman po yung special na bisita, na VIP bisita. Naka-stripe pa, nakita nyo naman ng regalo. Sagana lang naman sa laki ng
paper bag. At ayun po mga ka-JT, umupo na po yan. Kasama niya po si Egoy. Tapos ayan, nagmekos-mekos na yan. At nagpasimula na po ng event ang mga crew ng letter M dito sa bypass bukal po yan. At ayan, si Odeng, si Beep Beep, si Janice at wala si ati ano dyan, ati Jessie, si ate Nene, nakita nyo naman po, tawa ng tawa. Sabi ko sumali, ayaw naman sumali. At ayan, dyan po naglaro si na Juday. At nanalo po yun ng tumbler si Juday. At ayan, si Kuya Maria, nakita nyo naman po. At si Anto, shoutout sa iyo, Anto Ramiro. At ayan, ang nanay na may birthday. Si Karin, at ayan, si Kisha, pagala-gala po yan dyan. Shoutout po kay Kisha. Gutierrez. At ayan, nakita nyo naman po yung nanay, busy-busy, may mga kachat. At sulit naman po ang pagkain namin dyan mga ka-JT. At sinisimulan na po ng mga crew yung kanilang event. Ang games na po yan ay kung sino yung mapatapat na sasabihin nung nito yan yung nagsasalita na yan, napapaputok yan. Kisha, ayun nakita nyo naman po. Panay ang ni Kisha. At ayan, si Caleb Okra. At ayan na po, dumating po si Carla. Ayan na po siya. Kalong po yung my birthday at si Egoy at si Ate Janet, ang manager. At ito po, imikot po ako para makita ko po yung games. At ayan, sinimulan na po yung games. Mga JT, lumabas po dyan si Pisa Sani at si Jopet. Si Pisa Jopet at si Joben kasi ayaw sumali mga ka-JT. At nag-active lang po dyan ay si Anto. At nakita nyo naman po, medyo okay lang kasi kiddie party mga ka-JT. At ayan po si Pisa Sani, may customer daw siya ay pumasok ay sumali. Ako naman po dyan, eat and run. Talaga naman pong sobra rin po traffic ng pag-uwi ko. Pero papunta po kay Ate Monet, wala naman pong traffic. Ayan, sinasabi ko sa iyo si Yumi, sabi ko, ikaw na lang ang kulang, tawa siya. At ito po, mga ka-JT, nagsisimula na po yan. Diyan po ay panalo si Najuday. At napakagaling po nung kasapi nila dyan ay puto kagad yung lobo. At after po niya mga ka-JT, at nag-prepare na pong kumain dyan mga ka-JT, mga kasakalam. Ito po ay sa letter M, bypass bukal. At ayan po, nakita nyo nagpapalitan sila. Ayan, nakita nyo po si Bip Bip po, nag-dribble at crossover, mga GT. Nakita nyo naman po, bidang-bida po si Bip Bip. Anak po ni Ate Jessie yan, kapatid ni Janice at ni Jerome. At ayan, mayroon pong, ayan, bida po yan, si Juday. At ayun, nasa likod po si Anto. At mamaya makikita nyo po si Anto dyan. Pero hindi po siya nakapagpaputok ng lobo. Si ate po, yung katabi naming table ata, nakapagpaputok ng lobo dyan, mga ka-GT. At after po nyan, at ayun na nga po, nag-serve na po ng pagkain. Meron pa kaming take-out. Ayun na, nakita nyo naman po si Anto. At yun, pero hindi pa siya nagpaputok dyan. Kasali lang po siya sa game. Ganyan po yung ginagawa ng game ng letter M. Hindi ko na po inantay dyan yung mascot. Kasi po, umalis po ako, nag-internan po ako. Tapos, nung nagtatanungan po dyan, wala pong masagot yung iba kasi hindi, siyempre, yung iba naman po dyan, mahilig sa letter J na kainan. At ayun po, pabalik-balik lang po sila dyan hanggang sa nanalo po si na Juday. Dyan po nakatanggap si na Juday ng tumbler na galing sa letter M na food chain na yan. At dyan po mga ka-JT, sayang-saya po sila dyan, lalo si Juday, tuwan-tuwa po, para na siyang naging bata. At after po nyan, mga ka-JT, nakapagpaalam na po ako, dumiretso na po ako sa kong ate. Dadalhin ko po yung aking panggatong na hiningi ko po doon sa kumari ko at kinuha ko doon sa Ayala. Baka hindi po tayo mabigyan ng suman. At dyan po, kinuha ko na po yung sasakyan sa may paradahan doon sa may bypass kabila. At ito po, kakanan na lang po tayo. At nakita nyo naman po yung haba ng traffic talaga. Gabi na, talagang sobrang traffic pa. Madami talagang naabala ang paggagawa ng kalsada na yan. Pero mabilis naman po natatapos mga ka-JT. At alam naman po na manggagawa yun. Kaya lang talagang mababas ka kasi ginagawa po yung kalsada at porwisyo po talaga sa ibang mananakay at mga biyahero, mga ka-JT. Talaga namang wala po tayong magagawa doon at kailangan gawin yon. Lalo siguro pagka hindi nagawa yon ay hindi malalaman kung paano traffic din ang mangyayari doon kasi lubak-lubak na po yung kalsada at talaga namang kailangan ng i-repair mga ka-JT. At eto po mga ka-JT, pagbalik ko po ayan na yung sasagasain kong traffic pag uwi ko po sa Losnap mga ka-JT. At pagkadala ko po dun sa kahoy na panggatong sa lulutuin suman ni na Ate Monet. Umuwi na po ako, hindi na po ako nagtagal at pinakakain po ako ng luto nilang gulay. Pero busog na po ako, galing ako sa kainan. Dinala ko na lang po yung kanyang binitbit kong Sharon Cuneta ang letter M na pagkain mga ka-JT. At mga ka-JT, hanggang dito na lang po tayo. At ako'y malapit na po sa pagliko sa subdivision ng aking kapatid. At
At, na natapos ko po yung i-deliver yung panggatong, ako rin ay umuwi na po at pumasok po lang po ako sa bahay nila para sabihin na at tinulungan ako ni Anton at ni Troy, mga ka-JT. Malalaki na pong kahoy yung nakuha ko. At yan po mga ka-JT, after po diyan sa isang letter M halang na yan, ay kakanan na po ako sa subdivision diyan. At, mga ka-JT, see you on my next vlog at naimbitahan tayo umattend ng party. Ayun, libre ako sa pagkain at, siyempre, kainan naman po talaga yan, birthday party, kiddie party mga ka-JT. See you on my next vlog. Maraming salamat sa mga nanonood at nagtatangkilik sa akin at naniniwala sa akin kahit hindi ako panay-paniwala.